Shalom sa inyong lahat. Ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng tao upang tignan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos. Awit 14:2. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dahil kung maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang presensya ba ng Diyos sa iyong buhay ay tunay? Mga alusyon, larawan, simbolo. Paano pag-aaralan ng propesiya ng Biblia? Bago tayo pumalaot, ay manalangin muna tayo. Ang ating panalangin ay mula sa awit 51:15 hanggang 17. O Panginoon, buksan mo ang mga labi namin, at ang aming bibig ay magpapahayag ng papuri sa iyo. Sapagkat sa alay ay hindi ka nalulugod, kung hindi ay bibigyan ka namin. Hindi ka nalulugod sa handog na sinunog. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso. O Diyos, ay hindi mo hahamakin. Amen. Pangwalong leksyon sa mga awit, unang bahagi. Dito sa dalawang leksyon, sasaliksikin natin itong mga banal na tula at awit upang hanapin ang mga mensaheng magsasalita sa atin na nabubuhay sa panahon ng wakas. Ang ating susing talata, Apokalipsis 14:1. At nakita ko narito ang korderong nakatayo sa bundok ng Siyon. Siya ay may kasamang 144,000 mga tao na nakatayo. May nakasulat na pangalan ng kanyang ama sa kanilang mga noo. Karamihan ng mga talata ay nagsasabing ang pangalan niya, yung kordero, at ang pangalan ng kanyang ama. Kakaunti ang nagsasabing ang ama lang. Isa sa 7 salin sa Tagalog at 7 sa napakaraming salin sa Ingles. Malaking karamihan sa mga bagong salin ay pabor sa 2 pangalan. Bakit kaya? Nagbibigay ng mga detalye ang mga awit na ginagawang buhay ang Apokalipsis, lalo na ang Apokalipsis 14 na naglalarawan sa pangwakas na gawain ng nalabing iglesia ng Diyos sa lupa. Binigyan ng huling araw ng bayan ng Diyos ng katulad na trabaho sa Israel ng unang panahon. Tayo'y magiging liwanag sa mga bansa. Isang pangwakas na maawaing panawagan sa lahat ng tao upang sampahin at sundin ang kanilang lumalang. Muli ay 3 paghahati ng leksyon. Una, lahat tungkol sa sangtuaryo sa langit. Kalawa, ang kahulugan ng pangalan ng Diyos. Ikatlo, 2 pang mga awit. Doon sa una ay titingnan natin ang ating punong pari. Sa ikalaway, 2 tatalakayin sa bundok ng Siyon at ang utos ng sa ating mga puso. Gayon din sa ikatlo, 2 tatalakayin. Ang una ay awit 5 at ang ikalaway
ituturo ko sa mga sumasaway ang mga lakad mo. Unang pagkakahari, lahat tungkol sa santuario sa langit. At tatalakayin ang ating punong pare, Hebreo 9, 11 at 12. Ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, sa makatwid ay hindi sa sanglilikhang ito at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayoy, tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Ang makalangit na tularan ng santuario. Nang pangasiwaan ni Moses ang pagtatayo ng tabernakulo, hindi siya pinahintulutang gumamit ng anumang disenyong gusto niya. Binigyan siya ng Diyos ng plano na susundin. Exodo 25:40, at tiyakin mong gawin ang mga iyon ayon sa anyong huwaran ng mga iyon na ipinakita ko sa iyo sa bundok. Sa aklat ng Hebreo, ang ginamit na tularan ay yung mas mataas na realidad, ang makalangit na santuario. Ang disenyo sa santuario sa lupa ay base sa santuario sa langit. Sa kabilang dako, mauunawaan natin ang nangyayari sa santuario sa langit sa pamagitan ng santuario sa lupa. Ang makalupang santuario ay nakaturo ng nasa Apokalipsis. Inilarawan ng santuario sa lupa si Jesus sa nakagugulat na detalye mula sa pari at mga handog hanggang sa mga kagamitan at iba pang detalye ng disenyo. Lahat ng ito ay nagsasalita tungkol kay Jesus. Ang aklat ng Apokalipsis ay napakayaman sa matalinhagang paglalarawan ng santuario. Matatagpuan natin ang ilawan ng santuario sa mga panimulang talata, ang kabanang tipan na tahasang binanggit sa ika-4 na kapitulo at sa ibang alusyon sa templo. Kapag walang pangunawa sa santuario ng lupang tipan, magiging imposibleng maunawaan ang tinutukoy ni Juan sa kanyang mga paglalarawan ng kanyang pangitain. Kaya mahalagang maunawaan ang santuario sa lupang tipan upang maunawaan ang aklat ng Apokalipsis. Ang mga karanasan ng Israel, isinulat ni Pablo, ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. 1 Corinto 10:11. Nalalaman ng templo sa pamamagitan ng mga awit. Marami tayong matututunan mula sa pag-aaral ng mga detalye ng templo. Sa aklat ng mga awit, matatagpuan natin ang isang mahalagang sangkap para sa mga detalyeng ito. Paanong personal nakaugnay ang bayan ng Diyos sa templo. Masusulyapan natin kung paano nakaugnay si David sa santuario at sa mga serbisyo nito. At makikita natin ang tugon ng puso ng bayan ng Diyos sa gagawin ng Mesiyas para sa kanila. Ang mga awit ay makikita natin ang tugon ng tao sa santuario sa sulat ni Moises. Hindi lamang ang mga tularan ang tutulong sa atin na makita si Jesus, maaari rin nating minahin ang mga personal na karanasan ng mga nakaunawa sa tinuturo ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng santuario at kumuha ng mga leksyon para sa ating sarili at para sa ating sariling mga karanasan
kasama ang Diyos. Sa awit ay may mga elemento gaya ng kapayapaan, kasaganaan, papuri at paghatol na magpapasigla sa atin tungkol sa nagawa ni Jesus para sa atin. Pangalawang pagkakahati, ang kahulugan ng pangalan ng Diyos. Unang tatalakayin sa bundok ng Sion, Apokalipsis 14:1. Dito sa Ingles ay ang English Standard Version. Sa Tagalog, ang gagamitin ko ay ang Filipino Standard Version. Pagkatapos ay tumingin ako at naroon ang korderong nakatayo sa bundok ng Sion. Kasama niya ang 144,000 na ang pangalan niya, yung kordero, at ang kanyang ama ay nakasulat sa kanilang mga noo. Kanina sa ating susing talata ay natin na hindi doon binabanggit na kasama ang pangalan ng kordero ng Diyos. Dito naman sa talata natin ngayon ay magkasama sila ng ama. Palalawakin natin ito maya-maya. Ang bayan ng Diyos ay nasa kanyang banal na burol. Sa Apokalipsis 14, matatagpuan natin ang bayan ng Diyos na nakatayo sa bundok ng Sion. Ang orihinal na bundok ng Sion ay nasa kanluran ng matandang lungsod ng Jerusalem ngayon at inakala na luklukan ng trono ng Diyos o presensya sa gitna ng kanyang bayan. Sa takdang panahon, ang Temple Mount na nasa bundok ng Moriah ay kinilala rin bilang bundok ng Sion. Itong mahalagang paglarawan ng huling araw na nalabi ng Diyos ay inilalahad sa lengguwahe ng santuaryo, gaya rin ng karamihan ng mga susing tagpo sa aklat ng Apokalipsis. Salamat sa kordero. Ang bayan ng Diyos ay nasa kanyang banal na burol. Ngunit walang makatatayo sa kanilang sarili. Sa awit 15 at 24, nagtanong si David ng isang tanong na pinakamahalaga sa lahat. Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? Ang paglarawang matatagpuan sa awit ni David sa mga pinahintulutan sa presensya ng Diyos ay medyo isang mahirap na gampanan para sa mga makasalanan. Sino sa atin ang tapat na makapagsasabing lagi tayong lumalakad ng matuwid o laging nagsasalita ng katotohanan sa ating puso? Awit 15:2. Wala sa atin ang makapagsasabi na tayo'y hindi matitinag kailanman. Talatang 5. Kung sasabihin nating hindi tayo nagkasala, walang katotohanan sa atin. 1 Juan 1:8. Nagbibigay daan sa kanila ang kordero ng Diyos. Makararating tayo sa walang konklusyon maliban sa ang kordero na tinutulungan tayong makatayo sa Sion. Hindi nabanggit ang kordero sa awit ni David. Subalit, bigla siyang lumilitaw sa paglalarawang matatagpuan sa Apokalipsis 14. Ito'y halos parang ang Apokalipsis 14 ay sinasagot ang tanong ni David. Ngayon na natatag na ang kordero ng Diyos sa bundok ng Sion sa santuaryo, maaari rin tayong naroon dahil sa kanyang ganap na katwiran na naikredito sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Maaari tayong magkaroon ng pagtitiwala na pumasok sa santuaryo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan. Sa pamamagitan ng tabing sa makatwid ay ang kanyang laman. Hebreo 10:19 at 20. Kung wala ang kanyang dugo, ano ang pag-asa ang meron tayo?
Wala talaga. Isipin na ang lahat ng mga pangako ng Biblia ng tagumpay sa kasalanan. Bakit sa kabila ng pangakong yun, nasusumpungan pa rin natin na nagkukulang tayo sa sakdal na halimbawa ni Jesus sa atin? Bakit kailangan natin ang kanyang sakdal na buhay bilang ating kahalili? Pangalawang pagtatalakay, ang utos sa ating mga puso, Exodo 34:5 at 7. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon at ipinahayag ang pangalan ng Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag, ang Panginoon, isang Diyos na puspos sa kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin, at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad. Makita ninyo na dito ang kalwalhatian na hinihingi ni Moises ay ipinakita ng Diyos sa pamagitan ng pagsasabi ng kanyang karakter. Maawain, ayan ang unang sinabi niya. Ano pa? Puspos ng kahabagan, mapagpala, hindi magagalitin, sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan. Nagpapatawad. Yan. Mga pangalang tumatayo para sa mga karakter. Ang nalabing nagtipon sa Siyon ay may pangalang nakaukit sa kanilang mga noo. Ang pangalan ng Ama at ng Kordero. Dito ang pangalan ay nasa isahan, hindi ang mga pangalan ng Ama at ng Kordero. Hindi maramihan. Kung ito man ay dalawang magkaibang pangalan, ay maaaring pag-alinlanganan. Bakit? Si Jesus ang pinakawangis ng Ama. Iisa ang kanilang pangalan. Mateo 28:19, bautismuhan ninyo sa mga sila sa pangalan, isahan yan, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Ang pangalan ay nasa pang-isahang kategorya pa rin. Pagkaman hindi tuwirang sinasabi kung ano ang pangalang ito, maaaring ito ang Elohim na paulit-ulit na ginamit sa Genesis 1. Ang isang pangalan sa kasulatan ay nagpapahiwatig ng higit pa sa isang etika na ginagamit ng mga tao upang tugunan ang isa't isa. Ito'y kumatangawan sa karakter. Hanggang sa araw na ito, sinasabi pa rin ng maraming kultura na ang isang tao ay may mabuting pangalan kapag mataas ang pagtingin ng tao sa kanyang karakter. Pangalan sa noo, unang bahagi. May naglalarawan sa kaluwalhatian ng Diyos bilang hindi malapitan at makinang na liwanag na tiyak na isang sapat na paglalarawan. Ngunit ang kaluwalhatian ng Diyos ay higit pa sa simpleng isang nakikitang pagtatanghal. Ang kanyang kaluwalhatian ay kanyang karakter. Totoo rin ito sa pangalan ng Diyos. Nang naglalarawan ang Biblia ng isang nalabi na ang pangalan ng Diyos ay nakaukit sa kanilang mga noo, hindi ito isang bagay ng pagkakaroon ng literal na mga letrang nakasulat doon. Ito'y isang bagay ng pagkakaroon ng karakter ng Diyos na nakasulat sa isip mo, sa puso mo, at kaya ngayon sa ating mga buhay ay inaaninag natin ang pag-ibig at karakter ng Diyos. Nahihila kang papalapit sa Diyos at iniibig mo siya dahil sa kung ano siya at
sa kanyang nagawa para sa iyo. Kangalan sa kanilang loob, ikalawang pagtatalakay. Gaano ngang kawili-wili na nang inalarawan ng Diyos ang kanyang sarili kay Moises. Ginawa niya ito kaugnay sa pagtanggap ni Moises ng iba pang kopya ng 10 utos. Di ba nasira yung una, kaya gumawa ng ikalawa, na kopya rin ng kanyang karakter. Gayon din ang mga tao ay may pangalan ng Diyos sa Apokalipsis 14 ay inilalarawan bilang yung tumutupad sa mga utos ng Diyos. So ito yung unang kahulugan ng may nakasulat na pangalan sa kanilang noo. Ito ay may kaugnayan sa 10 utos. Pagkatapos ay pansinin na ang masalitang nasumpungan sa Hebreo, ito ang tipan na aking gagawin sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko ang mga yon sa kanilang pag-iisip. Sinisimbola ng noo. Sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Hebreo 10:16-17. Ano ngang isang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Bagaman ang kautusan ng Diyos ay inaaninag sa mga buhay, kailanman kailangan din nating hindi na aalalahanin pa ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin, kung tayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamagitan ng kautusan, ano kung gayon ang kahalagahan ng kautusan ng Diyos? Sinasagot niya ng 1 Juan 5:3. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay susunod sa kanyang mga utos. Pangatlong pagkakahati, dalawa pang mga awit. Unang pagtatalakay, awit 5. Ang ating matalata ay sa 4, 7 at 11. Sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan. Ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. 7. Ngunit ako sa pamagitan ng kasaganaan ng iyong wagas na pag-ibig ay papasok sa iyong bahay at sa iyo'y may takot na sasamba sa templo mong banal. 11. Ngunit hayaan mong magalak ang lahat ng nanganganlong sa iyo. Hayaan mo silang umawit sa kagalakan at sila naway ipagsanggalang mo upang dakilain ka ng maumiibig sa pangalan mo. Kaibahan ng waglit sa natubos. Sa awit 5, gumawa ng matinding pagkakaiba si David sa pagitan ng mga nawaglit at ng mga tinubos. Iginiit ni David na ang kasamaan ay hindi kasamang naninirahan ng Diyos. Talatang 4. Ang punto ng tabernakulo ay upang makapanahan ang Diyos kasama ng kanyang bayan at ang katulad ay magiging totoo rin sa kaharian ni Kristo. Nakikita natin yan sa Apokalipsis 21:3. Ang kaharian ng Diyos ay nasa bagong langit at bagong lupa na. Wala na sa langit. Silang lalapit sa trono ng Diyos ay dapat natubos. Pagkakatulad sa Apokalipsis 14. Inilarawan ni David ang gawa ng pagsamba sa awit 5:7 na siyang pangunahing issue na nakataya sa malaking tunggalian. 5 beses na binanggit sa Apokalipsis 13 ang pagsamba at ang mensahe ng 3 anghel ay tinawagan ang mundo upang sambahin siya ang gumawa. Totoo rin sa sinabi ni David sa atin na natatakot siya sa Diyos
at ang mensahe ng nalabi ay tinatawagan ng sanlibutan pabalik upang matakot sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. Apokalipsis 14:7. Ang natubos ay sinasabing walang natagpuang kasinungalingan, talatang 5, sa kanilang mga bibig. Sila ay mga tagapagsabi ng katotohanan na ang kanilang mga salita at gawa ay nag-aaninag sa matuwid na karakter ng Diyos. Ang mga masasama ay walang katotohanan sa kanilang bibig, talatang 9. Walang pahayag ng sala. Mga makasalanan lamang ay hinila pabalik mula sa kamatayan at nagka-pribilehiyong tumayo sa presensya ng Diyos. Hindi sila naging dapat sa karapatang ito. Ito ipinagkaloob sa kanila sa pamagitan ng katotohanang ang kordero ng Diyos, ang matuwid na anak ng tao, ay nakatayo roon kasama nila. Sila'y pinatawad, tinubos. Hindi na nila kinakailangang pasanin ang sarili nilang kasalanan dahil pinasan na ito ng kordero ng Diyos para sa kanila. Minsang nakaukit na ang pangalan ng Diyos sa iyong puso, mahirap na manatiling tahimik. Inihatid ng bayan ng Diyos ang isang huling alok ng kaawaan na may malakas na tinig, Apokalipsis 14:7. Ngunit hayaan mong magalak ang lahat ng nanganganlung sa iyo. Hayaan mo silang umawit sa kagalakan at sila naway ipagtanggol mo upang dakilain ka ng mga umiibig sa pangalan mo. Awit 5:11. Isiping nakatayo ka sa harapan ng isang banal at sakdal na Diyos sa paghuhukom. Sa lahat ng ang lahat ng nagawa mo ay litaw sa Kanya. Ano ang sinasabi ng katayuan mong ito tungkol sa pangangailangan mo ng katwiran ni Kristo? Pangalawang pagtatalakay. Ituturo ko sa mga sumusuway ang lakad mo. Awit 51:12 at 13. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pag-iigtas at aalalayan ako na may espiritong nagnanais. Kung magkagayoy, ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Ang resulta ng pagiging napatawad. Pagkatapos na magpakita ang Panginoon kay Isaias sa tagpo sa silid ng trono ng Diyos sa Isaias 6:1-8, at pagkatapos na sinabihan si Isaias na ang kanyang kasamaan ay naalis na at ang kanyang kasalanan ay napatawad na. Pagkatapos ay tinugon niya ang panawagan ng Diyos na nagsasabing, narito ako, suguin mo ako. Isaiah 6:8. Ibig sabihin, kapag dakang nalaman niya na siya ay matuwid sa Diyos at kahit na nalaman ang kanyang mga kamalian, handa na siyang gumawa para sa Panginoon. Ang pangunahing tinig ng Diyos sa sanlibutan. Upang matawag sa presensya ng Diyos ay, sa wakas, upang maisugo pabalik. Sa kanyang karunungan, hinirang ng Diyos ang mga tinubos upang magsilbi bilang kanyang pangunahing tinig sa nagkasalang sanlibutan. Sa isang punto, ang epekto ng kanyang bayan sa lupa ay buong kapangyarihang madarama. Sinasabi sa atin ng Apokalipsis 18:1 na ang kanyang pangwakas na pakiusap sa nagkasalang planeta ay liliwanagan ang buong sanlibutan. Sa sandaling ang isang tao ay lumapit kay Kristo, ipanganganak na sa kanyang puso ang isang pagnanais na ipaalam sa iba kung anong mamahaling kaibigan ng nasumpungan niya
kay Jesus, ang nagliligtas at nagpapabanal sa katotohanan na hindi maaaring ikulong sa kanyang puso. Kung tayo ay nadaramta ng katwiran ni Kristo at napupuno ng kagalakan ng kanyang nananahang espiritu, hindi tayo mananahimik. Kailangang unang maiproklama ang Ebanghelyo. Sa Apokalipsis 14, ang mga mensahe ng tatlong anghel ay tinatag sa walang hanggang Ebanghelyo, talatang 6. Ibig sabihin, bago pa lumabas ang proklamasyon tungkol sa pagsamba sa isa na gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig, talatang 7. O ang tungkol sa pagbagsak ng Babylonia, talatang 8. O ang tungkol sa pagsamba sa halimaw at sa kanyang larawan, talatang 9. Ang sandigan ng Ebanghelyo ng kaligtasan kay Jesus ay naiproklama na. At yan ay dahil ang mga babala at mensahe ng tatlong anghel ay walang kahulugan kapag kahiwalay sa pag-asa at pangako na mayroon ang mga nagproklama ng mga mensaheng ito kay Jesus at sa kanyang ginawa para sa kanila. Hiwalay mula sa walang hanggang Ebanghelyo, wala talaga tayong masasabing anumang mahalaga sa sanlibutan. Pag-isipan pa, ang katotohanan kahit bago ang pasimula ng proklamasyon ng mensahe ng tatlong anghel ay naituro na sa atin ang walang hanggang Ebanghelyo. Ano dapat ang sinasabi sa atin ito tungkol sa kung paanong ang Ebanghelyo ang pinakapundasyon ng lahat ng katotohanang ating pinaniniwalaan? Ang tala ng buhay ni David ay nagpapahayag na ang kasalanan ay nakapaghahatid lamang ng kahihiyan at kapighatian. Subalit, ang pag-ibig at kaawa ng Diyos ay maaaring maabot ang pinakamalalim na kalaliman na ang pananampalataya ay aangatin ang nagsisising kaluluwa upang makibahagi sa pagkakaampon ng mga anak ng Diyos. Sa lahat ng mga katiyakan na nilalaman ng kanyang mga salita, ito'y isa sa makapangyarihang patutuo tungkol sa pagiging tapat, kahatulan, at tipang kaawaan ng Diyos. Amen at Amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos, dalangin ko na ang kanyang mga pangakong tagumpay sa kasalanan ay magbibigay kapangyarihan sa iyo upang maharap ang bawat tuksong sumasalakay sa iyo at mararanasan itong tagumpay bawat oras. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagparain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.